So what we're going to discuss in here is it's like the bird's eye view of all the business tax that we're going to discuss throughout the conclusion of this course. So simulan na kaagad natin kung ano ba talaga yung concept ng consumption. Okay? So sabi niya dito, it refers to the acquisition or utilization of goods or services by any person. So ibig sabihin, kapag nag-utilize ka ng goods or nag-consume, hindi mo kaya nag-acquire ka ng service or the other way around, it's called consumption. So ano bang importance na malaman natin yung concept na yun? So ang sabi niya kasi dito, yung ganong klase ng pag-consume is always subject to a tax called consumption tax. Kaya nga siya tinatawag na consumption tax. So mamaya i-discuss natin kung paano naging related yung consumption tax sa business tax. Okay, so ang sabi niya dito, whether the purpose of the purchaser sa pagbili ng goods at sa pag-utilize ng services is for business, personal, or for charity use, it is nonetheless subjected to consumption tax. Okay. Dito nagbigay siya ng parang rationale for consumption tax kung bakit importante na mayroong consumption tax. So it is provided in the taxation law actually. Number one, it promotes savings formation. Yung sabi niya kasi dito, yung income na kinikita ng isang tao. Ang isang tao kasi dahil sa taxation law is a taxpayer. Okay, isang sabi niya kasi dito, it is destined toward consumption. Okay, so ang sabi niya, income less consumption is equal to savings. Ano pa kasing effect ng consumption tax sa expenses? So dahil nga yung consumption tax it is an addition doon sa presyo ng isang produkto o ng isang serbisyo, mas magiging mahal siya. Okay, so kapag mas mahal siya, diba? Pag mas mahal, the higher the probability na kapag mahal ang presyo ng isang serbisyo o ng isang produkto, walang ganang bibili. Kapag walang masyadong bibili, diba? Walang ganang consumption. Kapag walang masyadong consumption, mas tataas yung savings dahil konti lang ang ibabaw sa income. So ang sabi nito, it promotes savings formation. So tinutulungan daw tayo nito in some way to have our savings. So actually, tayo, nagpapayad tayo lahat ng consumption tax actually kasi lahat ng tayo nag-proportion. Okay? So pangalawa, it rationalizes the benefit received theory. So ang sabi niya kasi dito, ang sabi kasi ng benefit received theory, proposes that those who receive more benefit from the government should pay more taxes. So the more you consume daw, the more you derive the benefit from the government. And because of that, the government should tax you more. So yun ang ibig sabihin ng benefit received theory. Sabi kasi dito, it is undeniable that in one way or another, every resident or citizen, whether rich or poor, benefits from the government. So paano tayo nag-benefit sa government? Ang sabi niya dito, through government's public services. Okay? So ano ba kasi ang mga evident or very obvious na pakinabang natin sa ideya? So number one class is the presence of a civilized society. Diba? We living in a civilized society. So hindi tayo nabubuhay na parang mga barbarians na hindi sumusunod sa batas. So meron tayong mga batas na sinusunod and checks the government for those laws and regulations. We are living in a civilized society. So yun yung number one. Okay, na public service. Tapos yung provision ng government ng security, although not 100%, through their uniformed personnel, through their facilities. Okay, ano mga facilities nila, mga public schools, mga public hospitals. Okay, yung
public highways. Yun yung mga benefit natin sa government. Pangatlo na rationale ng consumption tax is it helps to distribute wealth to society. So alam naman natin na the higher income you earn, the higher consumption, di ba? That you incur. So habang daw mas papalaki ng papalaki ang ini-spend ng mga mayayaman, sabi niya dito, okay? Mas malaking consumption tax ang naidadagdag sa kaban ng bayan. So kapag mas maraming laman ang kaban ng bayan, mas capable sila to provide programs or to help yung tinatawag natin ng mga less privileged members of the society. So, in some way, nare-redistribute yung wealth. Yung wealth ng mga mayayaman, okay, indirectly napupunta doon sa mga ibang tao na considered ng mga less privileged members of the society. Okay. Although there is a caveat to consumption tax, sabi niya dito, dapat daw hindi siya pinapataw sa food, education, health, and shelter or housing because those that are mentioned are considered basic necessities. Sabi niya ba nga dito, do so would be tantamount to killing the goose that lays the golden egg. So kung pinataksan mo ang mamamayan para dyan, kasi ito, these are essential for survival. So kapag yun ang ginagawa daw, sabi niya, tantamount, that is equivalent daw to killing the goose that lays the golden egg. So sabi niya naman dito, our current tax system observes these with qualifications. Okay, so ito na pag-aralan nyo before yung income tax. So ano daw ang difference ng income tax sa consumption tax? Yung income tax yan as the nature, okay, tax upon receipt of income. Yung consumption tax naman yan kapag ginamit mo yung income. So kung iisipin mo parang double kill. Pag-receive mo ng income, tinaksan ka. Nung ginamit mo yung income na receive mo, tinaksan ka ulit. So parang somewhat double kill. So magkaiba kasi yan class, ang irarason sa'yo ng government. These are two different types of taxes. Yung income tax and the consumption tax. Scope and coverage, diba? A tax to the capable, yung income tax. Kasi kapag meron ka daw income, ibig sabihin, you are capable. The higher income you have, the more capable you are to pay your income tax. Kaya nga meron siyang theoretical basis na ability to pay theory. Okay, habang papataas yung income, papataas yung income tax mo. For consumption tax naman, which is scope and coverage or coverage is a tax to all. Okay, kahit wala kang trabaho dito, basta nagko-consume ka, meron kang tax. For example, kayo mga estudyante, karamihan naman sa inyo mga walang trabaho, diba? Kumain ka sa Jollibee, meron consumption tax. Diba? Nag-order ka ng McDonald's products through online, Panda, ganun. Kaya tataksan ka nun. Wala silang pakialam kung sa'yo yung income ginagawa. Ang importante, ikaw ang nag-consume ng produkto at servisyo. Theoretical basis naman sa consumption tax is yung benefit receipt. So nabanggit nga natin kanina yung mga sample na benefits na nare-receive natin from the government. Okay, let's look at the next page. Okay, types of consumption. There are two general types of consumption. We have the domestic consumption and the foreign consumption. Kapag domestic, ibig sabihin, ang buyer niyan or yung magko-consume ng product or ng service is a residente ng Pilipinas. Otherwise, foreign consumption yun kasi hindi siya residente. Okay? Kapag si seller ay nagbenta sa isang resident na buyer, it may either be sales or receipts. Ang difference class ng sales at receipts ay sales ang tawag kapag ang binili mo ay goods. Receipts naman ang tawag kapag ang binili mo ay service. Okay? So for example, sales, bumili ka ng let's say grocery. Sales ang tawag yun. Pero kapag bumili ka naman ng servisyo, for example, nagpatupik ka, tawag doon receipts in the point of view of the seller. Okay?
So kapag si seller naman na nasa Pilipinas nagbenta sa ibang bansa, syempre tawag natin doon exportation. Diba? So non-resident yung buyer. Okay, export ang tawag natin doon. Dito naman, non-resident sellers. Yung seller nasa abroad, okay, yung magpo-consume o kaya yung bibili o yung buyer nasa Pilipinas, tawag doon importation. Because the goods and the service will come from outside Philippines. Okay, so yun lang yan. Yan yung dalawang type ng consumption. Okay, so paano daw ba ang status ng dalawang types of consumption ngayon? Okay, number one, for domestic consumption, that is generally taxable. Kapag foreign consumption naman, that is exempt or effectively not non-taxable. So, itong dalawang to, pareho lang ang effect, pero magkaiba sila yan. I-discuss natin kapag nandun na tayo sa value-added tax. Okay. So, ang sabi niya dito, bakit kaya hindi tinataksan yung foreign consumption? Ang sabi niya kasi dito, okay, our government can only impose tax upon domestic consumption. Okay, kung susundin natin yung territoriality, di ba? Kung ano lang ang sakop ng territory ng Pilipinas, doon lang siya pwede mag-tax. Pero kung ang nag-consume ay nandun sa ibang bansa, syempre hindi sakop ng Pilipinas yan. Hindi na pwedeng taxan. Sabi niya dito, it is an evidence to the observance of the destination principle. Okay, where is the product destined to be consumed? Kapag nasagot mo, ang tanong na yun, masasagot mo rin kung tataksan mo. The answer to that question is, within the Philippines, then that is taxable. Outside the Philippines, then not taxable. Okay? Sabi niya, bigyan meron pa siyang cross-border doctrine sinabi. Goods that cross the border, the states for foreign countries are not charged consumption taxes. Okay? Dalawa daw ang pwedeng treatment namin doon. It may either be exempted sila, exempt exportation, o hindi naman kaya subject sa 0% tax rate. So magkaiba yan actually, class. Yung epekto niya pareho, pero magkaiba yan ha. Magkaiba ang exempt at magkaiba yung subjected to 0% tax rate. Kasi dito, considered pa rin siyang taxable, pero at 0% rate lang. Kasi wala ka din mo-compute. But dito, non-taxable talaga kasi isa. Yun yung difference nun ha. Okay. Types of domestic consumption as to source. Okay? Diba dalawa? It may either be kapag residente ka ng Pilipinas, okay, pwede kang bumili sa isang resident seller o pwede kang bumili sa isang non-resident seller. Either way, taxable yun dahil ang consumption is destined within the Philippines. Yung nag-consume ay resident ng Pilipinas. Okay? Excuse me. Kapag bumili daw sa resident sellers ang isang consumer, ay ang tawag doon, it may either be sales or receipts, yung nabanggit natin kanina. At yan, yung ganyang klaseng consumption is tawag ito, imposed, mayroong ini-impose na tax at ang tawag natin din ay business tax. Okay, so ulitin natin. Kapag ang consumer ay residente ng Pilipinas at bumili siya mula sa isang seller na residente din ng Pilipinas, subject yung consumption ngayon sa business tax. Okay? So, ang consumption tax daw na related to it is yung business tax na tinatawag natin. Actually, this statement in here is a misnomer. Misleading siya. Okay, kasi kapag sinabi mong business tax, para bang ang tinataksan ay yung mga businesses. Tama? Where in fact, ang tinataksan naman talaga dun ay yung mga consumers. Diba? Kasi ang tinataksan nga natin yung consumption. Sino ba nagko-consume? Yung consumers. So, ibig sabihin, yung consumers ang tinataksan. Pero, tinawag siyang business tax. Why? Ito ang explanation mo. Sabi niya, this does not mean, however, that the sellers are the ones being subjected to the tax burden. Okay. Actually, ang tinataksan talaga doon, yung mga consumers. Yun nga lang, okay,
Yun nga lang, ang nagbabayad ng tax sa BIR are yung mga sellers. Bakit? Okay, ang sabi niya dito, mas madali daw i-regulate ang mas kakaunting seller kesa sa napakaraming buyer. Ang tawag natin doon is administrative feasibility. Okay, meron tayong dalawang clubs dito. Madidiscuss yung economic taxpayer and the statutory taxpayer. Economic taxpayer, balikan natin. Economic taxpayer, ibig sabihin, sila ang nag-shoulder ng tax. Economic. Okay? In truth, sila ang nagbayad ng tax. Sila ang may burden ng tax. Pero, hindi sila ang pinangalanan ng batas na mag-remit sa gobyerno ng tax. Okay? So, doon pumapasok yung statutory. So, magkaiba yun ha. Sa business taxation, ang statutory taxpayer are the businesses or sellers, and the economic taxpayers are the consumers or the buyer. Ito yung sinasabi niya, diba? Principle of administrative feasibility. Okay, kaya nga tinatawag din daw business tax is an indirect tax. Kasi yung tinataksan, hindi siya mismo ang nagbabayad. Unlike income tax, kung sino ang tinataksan, siya mismo ang magbabayad. Okay, direct tax ang income tax. Okay, dito tayo sa consumption tax on importation. Kasi kanina, yan, consumption tax on domestic sales. So dito naman tayo sa consumption tax on importation. Okay? The domestic consumption of goods or services from non-resident sellers coming in as importation is subject to a consumption tax called the VAT on importation. Okay, so dito, wala din pakialam kung gagamitin mo for business, gagamitin mo for personal use, or for charitable purposes ng import mo. For as long as nagkaroon ng importation taxan yan. Although mamaya, i-discuss natin yung ibang exceptions. Okay? Sabi niya dito, the VAT is directly levied upon the buyer. So napansin nyo, sino mismo ang sinisigil ng gobyerno, yung buyer mismo. Kanina, sa consumption tax on domestic consumption, okay, ang tinataksan yung seller. Dito, sa consumption tax on importation, ang sinisingil mismo dito ay yung buyer. Ibig sabihin, siya mismo ang magbabayad sa gobyerno no tax. Okay? This is another application of administrative feasibility. Kasi si gobyerno, hindi niya pwedeng habulin yung seller na nasa abroad. Kasi out of reach niya yun eh. Yun ang sabi na out of reach. Out of reach niya yung seller na nasa abroad. Parang natataksan yun. Eh, wala nga sa territory niya yung seller. So, ang tataksan niya ngayon si buyer. Bang galing. Meron silang solusyon sa kahit anong problema ang gobyerno. Okay? Hence, the tax obligations can only be enforced and demanded upon residents. And in this case, where an importation is made, the buyer, okay, sa kanya i-demand ng payment. At sa kanya i-enforce yung tax. Okay. Business tax versus VAT on importation. Business tax ang tawag, again, kapag ang seller ay resident at ang buyer ay residente. VAT on importation kapag ang seller ay non-resident at ang buyer ay isang residente. Okay. VAT on importation, stock of tax. Okay, imports from business or non-business. So, walang pakialam ng gobyerno kung nag-import ka mula sa isang tao na nasa abroad na nagkakandak ng business o hindi. Samantalang kapag business tax, dapat registered business ang pinagbilhan mo para makasingil ng business tax sa'yo yung gobyerno. Okay? So baka may mag-isip, di wag na lang kasi mag-register mga businesses nila para hindi patawan ng tax. Eh, illegal yun. Di pwede. Diba? Okay, pangalawa, type of consumption tax. Pure form, and this one is relative form. Pure form kasi kung sino yung mismong bumili, siya mismo ang magbabayad personally. Dito, indirect kasi, di ba? Sa business tax. Okay. Nandito pala yung statutory taxpayer. Yung statutory taxpayer sa importation, si buyer.
siya din ang economic taxpayer. Sa business tax naman, yung statutory taxpayer, si seller dahil siya ang pinangalanan ng batas na mag-remit ng tax, ng consumption tax na nasingil niya mula sa mga buyers niya. At yung economic taxpayer, yung totoong nagkaroon ng burden of taxation, okay, si buyer yun, under business tax. Nature of imposition, sabi mo kanina, direct o indirect, basis of tax, total purchase cost, ito, sales or receipts. Ito, madali lang. Diba? Magkano ba yung halaga ng in-import mo? Multiply by 12% na VAT. O yun na yan. Ito, magkano yung binili mo? Magkaiba kasi computation nito. Okay? Depende sa anong klaseng tax bill pa. I-discuss na natin yung kasi ito. Okay. Sabi nga dito, the tax burden is shifted by the business to the buyer, who will actually shoulder the tax burden. Okay? Ano ba ang business? Ang sabi niya dito, it refers to a habitual engagement in commercial activity. Ibig sabihin, kapag habitual, okay, paulit-ulit, nangyayari araw-araw, ganyan, it connotes regular transaction. Okay, bakit siya nag-enter ng transaction? With the sole intention of gaining profit. Hindi ka naman siguro magne-negosyo kung iisip kong pa rin. Okay? Sabi niya pa dito, sa business tax daw, matataksan lang ng business tax kapag engaged sa business. Sa VAT on importation, whether engaged or not engaged sa business yung nagbenta, ay matataksan yan. But let's move to the next page. Okay. Yung VAT on importation palabas, binabayaran niya sa Bureau of Customs. Kaya ang mapapansin niyo, di ba, sa balita, minsan mayroong mga sasakyan, mga luxury cars na ina-understate ang presyo. Para konti lang din ang bilhin mo. Kasi imagine mo, bibili ka ng luxury car. Ang halaga ng is 10 million. Bago mo mailabas sa warehouse ng Bureau of Customs, kailangan mo magbayad ng tax na 1.2 million. Pwera pa yung ibang charges. 1.2 million, you can buy another car for that price. Kaya yung iba, dinedeclare nila na mababa lang ang value. Minsan nahuhuli, minsan nilalagyan ng padulas ng joke. Hindi ko alam, sabi nila may gano'n. Bahala na sila doon. Basta yung inaaral natin, yung legal, di ba? Inaaral natin yung legal. Bahala sila kung ginagawa nila sa actual. Okay. So, si DOC and si BIR, both under kasi ang mga ito sa Department of Finance, DOF. So, ito naman, DOC, tagasingil ito ng tax mula din sa mga importers. Ito naman, tagasingil ng tax doon sa mga nandito lang na hindi importers. Okay? Business tax rules, basahin nyo na lang pa. This is yung mga tables na yan, self-explanatory yan. Parang saka nabanggit na natin kanina lang. Okay. So ito na. Types of consumption taxes. We have 3. We have the percentage tax. Pangalawa, we have the value-added tax. And pangalawa, we have the excise tax. Okay. Huwag kayong malito dito kasi yan, types of consumption taxes, tapos meron dito sa baba, types of domestic consumption as to taxability. Okay, meron magkaiba kasi yan plus. Yung consumption taxes, mag-a-apply yan kung taxable yung transaction. Mamimili ka dito kung ano yung applicable. Ito naman, domestic consumption, pipiliin mo muna kung taxable ba siya. Okay, una, exempt consumption. Okay, exempt, ibig sabihin, hindi siya subject sa anumang klaseng consumption tax. Pangalawa, consumption tax. Consumption is specifically subject to percentage tax. Meron kasi tayong ganun. Ito, yung percentage tax, we will extensively discuss this in chapter 5. And then, kung ano man ang hindi ma-qualify daw dito sa dalawa, ang tawag din is vatable consumption. But again, hindi porket vatable ang isang consumption,
automatic path na ang consumption tax na. Titignan mo ba kung anong klaseng taxpayer yung problem yung nasa problem. Okay? We move to next page. Okay, types of consumption per type of domestic consumption. Diba? Gulong-gulo na siguro kayo dito sa consumption na term. Okay. Ito, memorize nyo na lang kasi kung i-explain ko kasi ito, topics ng next chapters kasi ito. So sabi ko nga kanina, bird's eye view lang itong chapter 1. So, kung kaya nyo namang intindihin, pero I suggest na parang pahyawan nyo lang maarating. Okay. Ang exempt consumption daw, ang tawag sa kanya is exempt from VAT kapag galing siya abroad. At kapag galing naman siya sa resident sellers, exempt from business tax. Okay. Basis of exemption from consumption tax. So, bakit ba kasi merong mga consumption hindi exempt? Unang-una, human necessity. So, sabi nga natin kanina, ano ba yung mga human necessity? Number 1, yung mga kailangan to survive. Diba? For survival, food, shelter. Okay, tapos sinama pa yung education. Okay, so ito siya. Yan, agricultural or marine food products, agricultural inputs. Sa mga agricultural inputs na ito yung mga ginagamit in agriculture. Kasali dito yung fields input kasi yun sa agriculture. Yung mga fingerlings, mga maliliit na isda na pinapakawalan sa mga fish ponds para lumaki at maging mapagkain kapag lumaki sila. Tapos books, newspapers and magazines. Itong magazines, mga educational magazines na hindi kasali dito yung FHM, hindi kasali yung Playboy, mga lifestyle magazines, hindi kasali yun. Okay, medical services, yun. Ayan, kasali sa basic necessity yan. Inulit niya na naman yung sinabi na kanina. Taxation shall not result in killing the goose that lays the golden egg. Okay. Pangalawa na basis ng exemption is out of scope of taxation. Okay, ano pa kasi yung mga sample ng out of scope of tax? So, ito. Okay. So, sinabi natin kanina, kapag may nag-import ng goods and services from abroad, tinataksan yun. Pero sabi ko kanina, mayroong exemption. O, ito na yung isang example ng exemption. Out of scope of taxation ito. For example, nag-migrate yung isang Pilipino sa Amerika, then umuwi ng Pilipinas. Siyempre, marami siyang gamit sa Amerika. Hindi niya naman basta-basta iiwan niya. Yung iba, ibibenta niya. Yung iba, iuwi niya. Gagawin niya dyan, iuwi niya. Ang tawag natin doon, mga personal, household, and professional instruments or effects. Okay? So, ipapadala niya lang dito. I-import niya yun, pero wala siyang babayaran na presyo para doon. Ang babayaran niya na lang yung pamasahe and other necessary charges. So, out of scope yun. Out of scope. Okay? Dito naman sa business tax. Yun, applicable yun sa importation ng yung sinabi ko kanina. Paano naman ang example ng out sa scope ng tax when it comes to business taxes? Okay. Kapag hindi naman daw engaged sa business, okay, ibig sabihin, kapag hindi rehistrado yung pinagbilhan mo, hindi siya pwedeng singilin ng business tax ng gobyerno. Pero pwede siyang kasuhan. Pwede siyang bigyan ng penalty kasi nag-engage siya sa business without proper permit and authorization. Okay? Tax incentives. Okay? Yung ibang importers kasi natin, binibigyan sila ng tax incentives. It may either be exempt or hindi naman kaya mababa yung tax na binibigay sa kanila. Okay? Example ng exempt, ito, vessel or aircraft. So, napansin niyo naman siguro na Philippine Archipelago consists of, I think, 7,107 islands.
Okay? I'm not mistaken. So, ano ba ang number one problem kapag ang archipelago ng isang bansa ay nahati-hati sa libo-libong isla? Number one dyan is na problem is tawag dito yung pagbiyahe. Okay? Yun yung number one. Alam naman natin na kapag mahirap ang travel from one part of the country to another, matagal din ang asenso. Okay? Walang masyadong i-invest sa isang place na mahirap puntahan at walang masyadong tumataan. Diba? So, yun. Kaya ini-exempt yung mga nag-i-import ng vessels at ng mga aircraft. Why? Because they aid in the challenge posted upon the natural setup of the Philippines. Diba? Ano pa yung setup natin? Hirap mag-travel kasi especially in Visayas area and ang tawag dito, in Mindanao area. Mahirap mag-travel. Okay? Then, another basis ng exemption is international community. So, ibig sabihin, may mga international agreement kasi wherein the Philippine government is the signatories. Kapag ganun yun, kailangan na-respeto ng Philippines kasi nga, they are a part of that agreement. Okay. At yung pangatlo, pangalawa pala ito, pangalawa. Una is the exempt, then pangalawa is services specifically subject to percentage tax. Sabi ko nga sa chapter 5 natin yung i-discuss. Then we have the vatable importation or sales. So kung ano ang hindi ma-qualify sa exempt at ang hindi ma-qualify dun sa pangalawa, specifically subject to percentage tax, those are vatable. Okay? Tapos, tignan natin dito. Structure daw ng VAT on importation. Kapag ang in-import mo ay service, okay, the import of service is either exempt, depende kung anong grounds for exemption, subject to percentage tax, or subject to final withholding VAT. Ang VAT na babayaran mo kapag service ang in-import mo is final withholding VAT ang tawag doon. Kapag ang in-import mo naman ay goods, ang tawag doon is VAT on importation. Okay, so kapag goods ang in-import mo, hindi applicable yung percentage tax. Okay, kasi yung percentage tax is subjected only to certain services. So, hindi siya subject dito kasi goods siya. Okay, next, the structure of the business tax naman. Okay, ganun pa rin. Exempt, subject to percentage tax, or vatable. Okay? Napakasimple naman nitong table. Very so. Next page. Ganun din. Kapag nagbenta daw ng serbisyo within the Philippines, the seller is a resident, the buyer is a resident. Okay? Tatlo ang pwedeng mangyari dyan. May either be exempt, specifically subject to percentage tax, or vatable. Kapag goods naman, it may either be exempt or vatable. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi porket vatable ang isang transaction, hindi porket vatable ang sales, kaya yung receipts, subject na kaagad sa 12% VAT. Subject siya sa 12% VAT kapag yung taxpayer is a VAT taxpayer. Subject naman siya sa 3% percentage tax kapag non-VAT taxpayer siya. Dalawa kasi ang klase ng taxpayer natin, class. Okay? VAT and non-VAT taxpayer. Kapag non-VAT taxpayer ka, ibig sabihin percentage taxpayer ka. Pero hindi ka tinatawag na percentage taxpayer. Non-VAT ang tawag sa'yo. Okay, tapos kasama, traders, marami na nagbuwag, because you are cash leaders. Okay? Tapos, VAT on importation. Ito, sabi ko kanina, madali ang computation ng VAT on importation kasi kung magkano yung landed cost, ibig sabihin magkano yung cost ng import mo, mukulisalay mo lang yung 12% as unnecessary charges, yun na yung babayaran mo. Samantala naman, sa value added tax on sales, okay? Sabi niya dito,
yung VAT daw, it is imposed on the value added. The value added, it means the amount of markup imposed by sellers on their purchase costs. Okay, so dun pumapasok ito. Okay, kapag VAT taxpayer ka, ganito kinocompute yung kailangan mong bayaran na VAT. VAT, that is a business tax, okay? That is a business tax. Ganito daw computing. Output VAT less input VAT. So, pero huwag muna natin masyadong aralin ito. Kasi, nasa ano pa tayo eh. Sabi ko nga, there's IP lang. Okay? So, next time na natin to aralin ng may... Kasi actually, mauulit lang yan. Itong illustration na ito, mauulit lang. Then, we have the excise tax. Ito na. Ito, napaka-konti ng ano nito. Napaka-konti ng discussion nito sa libro, excise tax. Yung excise tax, it is imposed on consumption of commodities such as, number 1, sin products, mga alcohol, cigarettes, non-essential commodities, mga sasakyan, and jewelry. Kaya kung napansin nyo, ang mahal-mahal ng mga sasakyan, exotic tax. Tapos, services, mga cosmetic surgery, paganda. Tapos, yung mga products that are environmentally degraded. Ano ba yung mga yan? Mga petroleum and minerals. Okay, ano pa yung minerals sa mining ito. Okay, ang sabi niya dito, excise tax is an additional imposition to VAT or percentage tax. So kapag taxpayer ka, okay, kapag taxpayer ka, it may either be nagbabayad ka ng VAT plus excise tax or percentage tax plus excise tax. Okay, so additional siya. Okay? Tapos sabi niya dito, unlike business taxes such as percentage taxes and VAT on sales or receipts which are levied at the point of sales, excise tax levied at the point of production or importation. So, sa VAT daw, at percentage tax, saka ka lang daw sisingilan ng ganyan kapag benta ka na. Pero sa excise tax daw, at the point of production or importation, sisingilin ka na ng excise tax. Anong best example natin dito? For example, si Fundador Philippines. Okay, si Fundador. Diba mahalang sa Fundador? Sa ano ata? Depende kung anong klase ng Fundador. Light, double light, gold. Mga ganun. Kung napapansin nyo, meron siyang papel, dun sa taas niya, dun sa takip, meron siyang papel, di ba? Yung papel na kulay brown, na nakadikit dun sa takip niya, nakapagtunog sa mga kukunin. Okay. Excise tax yun actually class. Hindi pwedeng lumabas sa merkado ang isang fundador nang walang ganun. So, ibig sabihin, bago ilabas sa planta ni Fundador Philippines, yung mga bote ng fundador niya, kailangan niya munang pumunta sa BIR at bumili ng mga yung papel, tinatawag to. Okay? Mas good as ano yun eh, good as pera yun kasi pwede mong ibenta. Pero syempre, ang legally lang na pwede mag-check ng BIR kasi sila ang print. Okay? Binibili actually yun, binibili tapos isa-isang ididikit doon sa bote. So isipin mo yun, hindi mo pa nabibenta, nasa planta mo pa lang, pero meron ka na agad binayaran na tax. So ganun kalupit ang excise tax. Okay, yun yung best example. Okay, the excise tax on accessible goods is normally imposed before the goods are sold by domestic producers or upon their importation by importers. So sabi mo nga, hindi mo pa nabenta, may tax ka na agad na binayaran. Okay, may consumption tax ka na. Okay, so that is for chapter 1. Should you have any question regarding this video tutorial, just send a message in our group chat. I will